Hey guys, welcome. So, yeah, I think I'm online now. Yeah. So, meron na tayong third episode sa series na to na The Lying Man, Existing While I Exist. And hopefully mas magustuhan nyo tong klaseng setup na to. Kumbaga, yung last time kasi yung setup natin, hindi umandar yung AI na ginawa ko. So, and it seems like hindi din naman talaga pinupush ng YouTube yung mga AI related content. So, it's fine. Hindi naman nga pushing yung importante, di ba? Yung importante sa akin is makagawa ng chronicle. Uy, natutunan ko yung word na yun. Actually, hindi ko naman, alam ko naman yung word na chronicle, pero ngayon ko lang nagamit. So, amad ako. Tingnan nyo sa topic. Grabe yun, di ba? Kumbaga, yan yung magiging topic natin. Kasi, last live stream na pag-usapan natin, bakit live stream? Bakit ako mag-live stream, di ba? So, hindi ako sure kung sapat na yung naging explanation ko. Hindi ako sure kung mako-convince ko lahat ng manonood nun. Actually, dapat nga back. Pero yaman na. Nakikita ko yung sarili ko. So, parang mas nakakailang na konti. Pero okay lang. Bakit live stream, diba? Kumbaga, to summarize, kung ayaw nyo panoorin yung last time, para malaman yung at the moment, alam mo yun, ATM thoughts. Kumbaga, walang edit. Alam mo yun? Kumbaga, raw siya. Kasi pwede naman ako mag-upload ng raw. Kaso, usually kasi pag meron ng filtering, di ba? Meron ka ng filtering sa utak mo kapag, okay, naka-live ako, may nanonood, meron kang, ano ba tawag doon? Yun na yun filter. Meron kang filter. Pag nag-live stream ka, meron kang filter. Di ba? If you filter mo yung sasabihin mo. So, hindi ka basta-basta magsasalita ng kung ano. And at the same time, at the moment, logic siya. Alam mo yan? Hindi siya yung tipong inedit lang. So, yung video na ina-upload ko after nito is actually hindi naman talaga edited. It's more like inalis ko lang yung mga posts, diba? So, yun. Kung gusto nyo, yun yung summary niya. And sa bandang dulo ng video na yun na naramdaman ko na parang meron akong pinakakalaban. And yun ay yung aking katamaran. Kasi, di ba, napapyo ko siya ng konti. Tingnan nyo kung ano yung setup ko. Nakahiga. Di ba? So, nakahiga, nag-live stream, ano pa ba? Gumagawa ng content habang nakahiga. Essentially, nagtatrabaho nakahiga. Gusto kong gawin lahat to. Gusto kong magkaroon ng success dito or gusto kong magkaroon ng makakuha ng community. Gusto kong makakuha ng subscribers. Gusto kong makakuha ng views, ng likes, ng comments, ng community. Habang nakahiga. Essentially, right? Baga parang that just screams laziness. Diba? Baga parang, ano yun? Gusto mong magawa lahat ng ginagawa mo while being comfortable na nakahiga lang. Imagine niyo yung mga sikat na tao. Anong ginagawa nila? Mr. Beast. Pero sigurado siyang video na okay. Buong araw hihiga ako or something. And I'm pretty sure may manonood ng 100 million views doon. Pero gagawin niya yun in such an entertaining way to the point na minsan mapapaklik ka na lang. Alam mo yun? Baga, kung si Mr. Beast yung gagawa ng content na I'm gonna lie down for 1 month. Wala akong gagawin. I'm not gonna leave my bed for 1 month. Sigurado ka na meron siyang gagawin kakaiba. Diba? Hindi lang siya magsasalita. Hindi lang siya magsasabi-sabi. Merong twist yun. Merong challenge yun na kasi in a way challenging naman ngayon na parang nakahiga ka lang buong month. Diba? Parang imposible nga yata yun eh. Imposibleng gawin yun. Kasi, lalo na kung mag-isa siya sa bahay. Diba? Paano niya gagawin yun? Wala. Ako, aminado ako na, majority ng oras ko nakahiga. Okay, fine. Nandun na tayo. Pero, that doesn't mean na nakahiga lang ako buong araw. May moments din na tatayo ako. Diba? May moments din na mag-CR, makakain. Diba? Bibili ng pagkain. Bibili ng kung ano-ano, makikipag-usap. Alam mo yun, kumbaga, ito yung pinaka-sedentary. Kung sedentary lifestyle na yung pag-upo sa harap ng desk. Tsaka, alam mo yun, yung tipong nasa office ka lang buong araw. Kung sedentary lifestyle na yun, what more
yung nakahiga lang buong araw, right? So, it's more sedentary and it's more, ano ba yung sedentary? Yung ano lang, yung parang vegetable lang na yung tipong yung muscles mo, saka yung mga buto mo, yung ganyan, nag-atrophy, parang mas malalim pa yung atrophy kaysa sedentary. Hindi mo nagdi-deteriorate. Oh, hopefully, hindi naman talaga, oh sige, naaagnas. Sabihin na natin ganun. Yung sedentary lifestyle is, naaagnas ka habang buhay ka pa. Gets? Parang gano'n. Yun yung pinakamalapit kung sino man yung pero pwede nyo na ma-search eh. Pwede kaya nyo na ma-search. Sedentary. Sedentary yung tinatawag. Yung ano niya, maarte na word niya. Sedentary lifestyle. And I'm pretty sure sa panahon ng work from home ngayon, alam na natin lahat yun. And sa panahon ng office na trabaho, sedentary lifestyle. Feeling ko, aware na tayo kung ano yun. So, anyways, ano pa bang mas sedentary lifestyle kesa sa paghiga sa majority ng gagawin mo? Nakahiga ako, nag-live stream, nakahiga akong gumagawa ng video. Alam mo yun? Buong araw to dre. Kasi nga yung setup ko, yung PC ko and everything, nakikita nyo yung keyboard ko dyan. Kaya katabi ko yung PC ko niyan at this time. Nakahiga, guys. So, hindi pa katamaran yun? Eh, nakikita nyo ba kung saan pupunta yung logic na yun? And it seems like kung ganun lang ako ng ganun, magiging successful ka ba talaga? Alam mo yun? Baga, sabi ko nga, imagine yung mga nakahiga, yung mga taong sikat, si Mr. Beast, na PewDiePie, kahit nga si PewDiePie, imagine nyo, hindi ka makakita ng nakahiga siya. Sedentary siya, nakupulang siya matagal, live stream, di ba? Sina XQZ, sina Penguin Z, okay fine, sina Asmon Gold, yung mga sikat na nag-live stream, di ba? Sina Tenz, Heidi, oh. Okay, fine. Sedentary lifestyle. I'm pretty sure nag-exercise naman yung mga yun as much as they can. And tinatry ko naman mag-diet and everything. Pero, hindi sila sikat dahil nakahiga sila. Wala silang community dahil nakahiga sila. Nagkaroon sila ng community sitting down or doing something. And, I am hard-pressed to think about what to do habang nakahiga. Gets mo ba yun? Gets mo ba yung ano na yun? Parang kailangan nyo kong pigain kung ano yung mga pwede kong gawin habang nakahiga. Pero, and most of those things na pwede kong gawin are digital in nature. Tingnan nyo naman yun, di ba? Eto, live stream. Pwede ako mag-live stream habang nakahiga. Pwede ako maglaro habang nakahiga. Pwede ako manood ng movie, magtrabaho, essentially, habang nakahiga. Makipag-meeting, makipag-usap, Pero, even makipag-meeting, di ba, pwede yun, na nakahiga ka. Kung merong isa pang kama dyan, somewhere, di ba, pwede kayong mag-usap ng nakahiga. Essentially, wala namang pipigil sa inyo nun. Ano pa, pwede kang kumain habang nakahiga. May sinasabi sa atin, huwag tayong kumain habang nakahiga. Kaya nga yung mga mukbang, di ba, yung mga nagmumukbang, anong ginagawa nila? Nakahiga? Kumakain sila. Nyam. Hindi, ang dami ng fatality nun, di ba? Kasi nga, merong ginagawa yung katawan natin, kaya nahihirapan siyang kumain nahihirapan siyang lumunok habang nakahiga. Di ba? Ganun yun eh. So, hindi ako pwede magmukbang, magluto. Sobrang laking hazard nun. Kasi imagine nyo na lang, nakatayo ka. Pwede ka, hazardous na yung pagluluto. Kasi nga, you're dealing with fire. Right? Tapos, hihiga ka pa. Hihiga pa ako. So, parang, it screams katamaran. Lahat ng ginagawa ko ngayon habang nakahiga, it screams katamaran. It seems, please. Right? So, kailangan ko bang tumayo? Yun ba yung ibig sabihin nun? Yun ba yung, kasi, syempre, paano ko nga, sabihin na natin, sige, gusto nating mag-grow, gusto nating eventually magkaroon tayo ng following, magkaroon tayo ng mga sponsor. I'm pretty sure, yung mga sponsor na, kung meron mga sponsor na lalapit sa akin, yung mga una, saka yung mga kama, diba? Tapos yung mga throw pillow, mga ganyan, ano pa, mga headset, mga mouse, ano pa. Marami naman pwedeng lumapit na sponsor. Pwede naman silang, marami ko pwedeng i-sponsor, diba? Actually, kahit sinabi ko yung marami, yun lang yata yung nasisip ko. Yung mga sinabi ko yun, yung mga mouse, headset, kasi nga headset, pwede ako magsuot ng headset dito. Yung nakikita nyo nasa taas dito, DVD yan.
gusto ko kasing, isa kasi sa mga content na na-imagine ko dati is, manonood ako ng movies dito gamit yung DVD na to. So, kaso, hindi ko pa alam kung gumagana yung DVD na yan kasi nga luma na siya. And, meron akong mas nakabisihan. So, hindi ko siya naharap. Merong electric fan dyan na na the battery. I mean, pwede. Aircon, I mean, pwede. Kumot. Siguro, kumot. Comforters, mga ganun. Ano pa ba yung mga pwede mag-sponsor? Diba? Kumbaga, limited. Dahil nakahiga. Diba? So, kumbaga, okay, fine, niche siya. Kasi, usually, pag nakaisip ka, mag-isip ka ng mga tao na nakahiga. Anong ginagawa nila? Definitely, hindi nagtatrabaho. Right? Definitely, hindi kumakain. Definitely, hindi basta-basta nag-livestream. Siguro meron mga nag-livestream na natutulog sila sa livestream, di ba? I'm pretty sure meron ganun. Pero, definitely, hindi sila sikat dahil doon. Yung na-imagine ko lang na pwedeng sumikat doon, sina Amorant, yung mga babae. Depende sa, mga babaeng live streamer. Depende pa sa angulo. Alam mo yun, kumbaga merong ganun eh. Yung mga natutulog sila, tapos i-live stream nila na natutulog sila ng mga weird angles. Pwede rin siguro sa lalaki yun. Or kung sino mang, kung ano mang body type or tao, aso. Alam mo yun, pwede. Pero, masyado siyang weird. Right? kung ilalive stream yung pagtulog ko, it feels weird. That seems weird. I mean, isa yun sa mga avenues, right? Pwede akong maglaro. Yung ako, The Lying Man, pwede akong maglaro kapag nag-live stream, nagre-react, mga ganun, what? Paano nangyari yun? Mga ganyan-ganyan, di ba? Yung ginagawa ko pa dati, pag nag-gomu-gomu si Luffy, gomu-gomu, Gatling gang, mga ganun pa ako, di ba? And meron man nanonood nun, kahit pa paano. Dati, ewan ko na lang ngayon, di ba? Kaya, parang yung era ng live streaming habang naglalaro is, naka-base na talaga sa community. Kasi, kailangan, habang naglalaro ka, it seems, ito yung napapansin ko sa mga nag-live stream habang naglalaro. Habang naglalaro ka, dapat marunong ka ring mag-entertain. Dapat, yung reaction mo nakakatuwa. Worth kang panoorin. Alam mo yun? Dapat, yung pakikipag-usap mo, yung mga kwento mo, ma-develop mo lahat yun. Magagawa mo yun through experience. Kung sabihin mo lang everyday, yun yung buhay mo, everyday, nagla-live stream ka, kahit 30 minutes a day lang, 1 hour a day, kung desidido ka na yun yung gagawin mo, na merong oras sa araw na yun, na nag-live stream ka, pwede kang pwede kang magkaroon ng success, pwede kang makakuha ng mga skills sa storytelling, makakuha ng skills sa entertainment, alam mo yun, pwede kang makaisip ng mga ways para maging nakakatuwa yung live stream, pwede kang yung iba, okay fine, gamer sila, kumari, nakita ko na sila Ted, si Kaide, na nag-break na ngayon, nagluluto sila, di ba? So, si Asmon Gold, makikita mo lang siya nagluluto, kumakain, sa ibang stream. Okay, kumakain siya sa stream niya, umiinom siya, ganun. Pero, hindi siya magluluto, di ba? Magluluto siya sa ibang stream, yung kumari, may nag-invite sa kanya. Kalimutan ko yung pangalan ng singkit na babae, pero yung kasama niya. Pero, whatever, right? Ang point ko dito is, pwede ako maglaro. Yes. Pero, kailangan kong i-develop din at the same time, yung storytelling. And, sa totoo lang, yung PC ko ngayon, hindi siya up to snuff. Alam mo yung ibig sabihin doon? Kasi, lang siya, 5700G na Ryzen. So, meron nga siyang APU, okay, fine. Pero, yung nakikita nyo sa background na KCD1 na yan, piniplay ko lang yan. Diba? Na video yan. So, piniplay ko lang yan na video. Blurred pa, para lang, alam mo yun, matago kung kung kanino ko siya piniplay. Alam niyo yung ibig sabihin? Ano pa ba? Yeah, piniplay ko lang yan. Pwede ako mag-record, tapos yun na lang yung ilalagay ko dito. Pero even then, kahit i-record ko yung sarili ko naglalaro, that could only get me so far. Right? Pero hindi ko ma-imagine na sisikat, or hindi naman sisikat talaga yung goal eh. Yeah, I know, hindi naman nga pagsikat yung goal. Lalaki. Dadami tayo. Hindi ko actually, nai-imagine ko siya na naglalaro.
Sa totoo lang. Sa Twitch, dito, meron akong nakitang naglalaro ng Elden Ring gamit yung ano niya. Meron siyang parang sinusuntok. Kasi yung controller niya. Pero even then, 200 views, 200 viewers. Pero imagine may 200 viewers. 200, i-multiply mo yun kung 8 hours siya nag-stream, di ba? Solid yun. Solid na viewers yun. And community talaga yun. Kasi nga, community, meron magdududa eh. Kahit ako, napapanood na ako. Paano niya nagagawa na susuntokin niya yung ulo, ano siya. Ito yung gagawin nung character niya. Dito, wag ginawa niya controller talaga yung body bag or punching bag. Alam mo yun? It's entertaining. And then, nilagay niya pa yung sarili niya dun sa action. So, maliban sa nakikita mo na yung ginagawa niya on the spot, alam mo yun? Entertainment siya. Whereas ito, nakahiga. Ang gagawin ko nun, papakita ko, ilalagay ko yung camera dito sa taas. Tapos makikita nyo yung Steam Deck. Kasi yun yung pinaka-main ko eh. Na, ano ngayon. Hindi pa ako nakakita ng ganun. Well, di naman ako talaga nanonood ng live stream. Pero, so far, yung parang nakikita ko sa mga tao, kung mag-Steam Deck sila, gagawa sila ng, kumari anong pangalan nito? Si Wolf Den, let's say. Maraming ano yan, di ba? Maraming handheld, di ba? Kung mag-livestream siya, feeling ko, ng Steam Deck o ng speaker, kung ano man, gagawin niya sigurado is kaka-capture card niya yung stream or yung Steam Deck or yung Switch, di ba? Tapos i-live stream niya yun, di ba? So, maghanap siya ng way para makuha yung content from Steam Deck to PC or something like that. Yeah. Yun yung gagawin niya. Tapos nasa taas siya or nasa baba siya or nasa side lang siya. Nandito siguro sa side. Dito siguro. Tapos, ayan, nag-play. Tapos nagre-react siya, di ba? Pero Steam Deck yung gamit niya. Pero, kailangan mo rin ng medyo powerful machine. Kasi nga, GPU, to be exact, to be precise. Kasi nga, kung kukunin mo lahat yun, or gagamit ka siguro ng Elgato, yung mga capture card, ganun. Ilan? Dalawa? Gano'n ba yung Elgato? Di ko alam. Pero imagine niyo kung gaano kadami yung setup na kailangan ko para lang maging competitive sa live stream. Kaya, as much as possible, hindi ko ginagawa. Diba? So, tamad ba ako? Yeah. It screams katamaran. Pero, yung natutunan ko sa sarili ko habang ginagawa ko itong mga itong mga live stream na to, itong kung bakit series na to pa, parang yun na nga yung magiging nito, bakit series, is kaya kong magdaldal ng dire-diretso, whether may kausap o wala. Yeah. It seems like kaya kong gumawa ng magsalita ng dire-diretso sa isang topic, sa multiple topics, ng walang putol. And it seems like may connection sila sa bawat isa. Okay, fine, nagkakaroon ako ng mga tangent. Pero, napansin nyo, as of the moment, asan yung tangent? Third episode, guys. Third episode natin. And hindi pa ako masyadong nag-tangent. So, hindi pa ako napunta sa kung saan-saan. Okay, fine, napag-usapan natin yung mga pwedeng gawin habang nakahiga. Pero, related pa rin yun sa katamaran, di ba? Kaya, hindi mahihirapan akong mag-grow, mahirapan akong gumawa ng ibang klaseng entertaining stuff kung nakahiga lang ako. Yung mga naisip ko, yung mga extreme, pupunta ka sa beach habang nakahiga. So, nakahiga ka sa sand or something. Higa ka kung saan-saan. So, yun siguro pwede na, di ba? Pwede kang magkaroon ng slight variation para hindi ka lang static na unan or double unan tapos tama tapos something lang yung nakikita nila, di ba? Something like that. Right? Possible. Ano pa ba? Ano pa bang possible? Pero, yun nga, sabi ko nga, kahit na yun yung pinag-uusapan natin, related pa rin yun sa katamaran. Kasi nga, nakahiga Alam mo yun? Yung paghiga kasi is, pag nakakita ka ng tao nakahiga, lalo na kung buong araw, kung hindi mo alam yung backstory niya, pumasok ka sa isang bahay, nakahiga siya, tapos tinignan mo, buong araw nakahiga siya. Anong iisipin mo? Isipin mo ba, wow, ang sipag ng tao na to. Wow, ang dami-dami niya nagawa. Yun ba talaga yung may isip mo kapag nakakita ka ng isang taong nakahiga lang buong araw? Random lang yun. Kumbaga, hindi mo siya kilala. Hindi siya nag-live stream. Hindi niya sinasabi sa'yo kung bakit ka nakahiga. Yet, isipin niyo ba talaga na, wow, ang sipag niya. Diba?
So, kailangan ko na ba tumayo? No. Hindi. Hindi. Bakit? Kasi, kahit na maliit yung potential, let's say, nakikita ko lang na 1% chance na maging successful or magkaroon tayo talaga ng community, that's still 1% kumpara sa nakatayo ako, tapos hindi naman ako masaya. Alam niyo yung ibig sabihin? Kasi lagi kong naririnig to eh. Kung gagawin mo isang bagay, itry mo muna siya, tapos tingnan mo ilang buwan, 2 buwan, 6 buwan, isang taon. Kung mag-enjoy ka, ibig sabihin, yun na yun. Kung mag-enjoy ka ng isang taon, tapos ayaw mo siyang hintuan, talagang iniisip mo paano mo siya papalaguin, iniisip mo kung anong gagawin mo pa, gano'n. Ibig sabihin, malapit ka na dun. Malapit ka na dun sa point na gagawin mo na to, yung bagay na yun, kung ano man yun, in this case, nakahiga, malapit ka na sa happiness. And I think nakikita nyo naman. Right? Hindi naman ako nagpapaka-fake or something. Na parang, gano'n yung mga tawa na, alam mo yun, kung ano naman talaga yung naririnig nyo, yun na talaga yung naiisip ko at this time. So, kung natuwa ako sa isang topic, maririnig nyo yung cadence na yun. Na parang, may gano'n, may nginig, di ba? Yeah. I'm close to happiness. If anything, if not even, if this is not happiness, na nakahiga ako habang ginagawa ko yung mga bagay na gusto kong ginagawa, siyempre hindi ako makakalibot. Come on. Hindi ako. Okay. Technically speaking, merong mga ways para mag-travel ng nakahiga. Technically. Pero, kailangan mo pa rin maglakad from point A to point B. Hence, traveling. Diba? Siguro kung patay nasa kabaong ka na. Tapos, alam mo yun, nasa ibang bansa ako, kailangan mong pumunta dito. Ganon. Yeah. Okay. Technically, nakahiga ka nun. Well, depende kung ano yung orientation mo, kung paano ka nilagay. Siguro kung kabaong nga, nakahiga ka. Pero technically, hindi ko alam kung nakahiga ba yung mga taong patay eh. Kasi patay na sila. So, yung paghiga ba is a living thing? Alam niyo yung ibig sabihin? Anyways, yun, tangent yun. Anyways, yung point ko is, I can do a lot while lying down. And, I'm close to being as happy as I can be while lying down. Right? So, bakit mo papalitan yun? Okay, fine. Pwede mo sabihin na it's just like anything else. Na parang, na weird. Wala, ikaw, kumakain ka ng ice cream habang sa kanin. That's weird. Kumakain ka ng ice cream tapos may toyo. That's weird. Puro ice cream yung, kasi nga ice cream yung iniiwasan kung pagkain ngayon kasi nga nagkakaroon ako ng mga belly fats. Pero anyways, kahit gaano ka weird yun, that thing na pagkain ng ice cream na in a weird way, it makes you happy. I mean, it makes you satisfied. Kumbaga parang feeling mo, okay, aligned lahat. Parang napagdasal mo to, napagnilay-nilayan mo to. Lord, okay lang ba to? Okay lang ba to? Kumakain ako ng ice cream habang kumakain ng kanin. Okay lang ba to? And it seems like, yeah, nakahiga ako, Lord, habang tatrabaho. Okay lang ba to? It seems like it's kind of working, right? Dito sa YouTube, hindi ko pa alam, right? Hindi ko pa alam kung ano yung tamang setup, kung ano yung tamang galawan or something. Yun. So, yeah, tamad ako. I think so, yeah. Tamad ako as I can be. Pero, I'm working around it. Kumbaga, yung paghiga ko is a compromise. Alam niyo yun? Kasi nga, alam ko sa sarili ko na gagawa ako ng lowest effort. Hindi naman lowest effort. Low effort as much as I can. So, yeah, paghiga is a kind of a compromise. So, yun. I think yun. I think yun yung pinakasagot ko dun. Tamad ako, yeah. Pero, hindi ko babaguhin yung setup ko para lang dumami yung mga gagawin ko. In a way, mas maganda pa nga yata kung focus ka, di ba? So, speaking of focus, kanina lang to napag-isip-isip ko kung tama ba na every week nag-live stream ako. Ibig ko sabihin sa tama is, kaya ko ba? Kaya ko bang i-sustain na ganitong oras? Around this time, nag-live stream ako. Kaya ko ba? Kasi nga, ewan ko, ang dami-dami kasing mangyayari in the future, and dami-dami kong gustong pasukan na, alam mo yun, avenues, ways, and yeah, yun. I think, tingnan natin kung yun yung pag-usapan natin next week.
Pag-usapan natin next week kung tama ba or kaya ko bang mag-live stream every week. Okay. I mean, may sense naman yun. Siguro may sense naman yun. Tingnan natin kung anong patutunguhan yun. Tama ba? Baka baguhin ko once a month na lang. Alam mo yun? Hindi naman kailangan na nasa harap ako ng PC araw-araw. Anyways, or yeah, a live stream araw-araw or every week. Para lang makagawa ng, although yun yung logic ng vlog, gumagawa ng at the moment. Yeah, I guess. Yeah, that's true. Anyways, pag-usapan natin next week kung dapat ba every week. Ako, every week ako nagbo-vlog. So, as always, I am the Lying Man.